Ah, ayos lang po ko, Mama. Walang hiya ka talagang bata ka. Ganito pala ang ginagawa mo sa kapatid mo kapag wala ako? Ano, ha? Magsalita ka ngayon! Naabutan ni Elena ang ginagawang pangaalila ng panganay niyang anak na si Dion sa kanyang kapatid na si Liam. Pagbukas niya ng pinto ay sakto niyang nakita na itinulak ng panganay niyang anak ang bunso. Natumba si Liam kaya naman mabilis na nilapitan ito ng ina at inalalayang tumayo. Matagal nang nakikita ng ginang na minsan ay nagkakaroon ng mga pasa at sugat sa katawan ng bunso, pero sa tuwing tatanungin niya ito ay iba't ibang palusot ang kanyang sinasabi. Ngayong naaktuhan niyang sinasaktan talaga ito ng kuya, ay hindi malaman ni Elena kung ano ang gagawin. Ang tangi lang niyang nagawa ay ang magalit at mapasigaw. Bakit ayaw mo sumagot? Ano, tama pala ang hinala ko na ginagawa mong punching bag itong kapatid mo? Bakit Leon? Bakit mo to ginagawa? Nagpapapaniwala kayo dyan. Paawa effect lang niyang hayop na yan eh. Palibasa wala kayong nakikitang mabuti sa amin kundi siya. Yan lang ang mabait. Palibasa, favorite. Ha? Anong favorite ang sinasabi mo? Wala akong paborito sa inyo. Naaktuhan lang kitang gumagawa ng masama kaya tinatanong kita kung ano ang problema mo. Kasi puro na lang kayo Liam, Liam, Liam. Nakakarindi na. Siya na lang palagi ang nakikita nyo. Samantalang ako, wala. Invisible ako sa paningin nyo. Siya yung mabait, ako naman yung sutil. Buwisit na buhay to. Abat, sumusobra ka na talagang bata ka. Hindi, Mama. Kayong sobra na. Bakit ka ganyan makasagot sa akin, ha? Bastos ka. Saan mo ba naman ang ganyang pag-uugali mo? Naturingan ka pa namang matalino at achiever pero basura ang ugali mo. Nakaka-disappoint, Dion. Hindi ko akalaing ganyang kagaspang ang pag-uugali mo. Liam, halika na. Ano, masaya ka na? Ikaw na naman ang panalo, no? Sige lang, Ma. Yan ang kampihan mo. Magsama kayong dalawa. Kung gusto nyo, hatid ko pa kayo sa impyerno eh. Ay, buwisit na buhay to. Nakakasawa na! Mabibigat ang paa na umakyat si Dion sa kwarto niya dahil sa labis na pagkainis. Pabalibag niyang isinarado ang pintuan ng kanyang silid at doon ay napasandal. Tumulo ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan habang kaharap ang kanyang ina. Aminado naman siya sa sarili niya na hindi talaga siya makatarungan sa kanyang kapatid noon pang bata sila. Ngunit kung hindi man naging maganda ang trato niya rito, ay ganoon din naman ang mga magulang niya sa kanya. Simula kasi nang dumating sa buhay nila ang nakababatang kapatid, pakiramdam niya ay inagaw nito ang atensyon ng kanyang mga magulang. Ramdam niyang mas mahal ito kaysa sa kanya. Palaging si Liam ang nababati at nabibigyan ng mga regalo kapag may mga achievement ito sa eskwelahan. Si Liam ang makisig at gwapo sa kanilang dalawa. Siya ang kamukha ng kanyang inang mestisa samantalang siya ay hindi niya alam kung saan nanggaling ang kanyang pagkamoreno. Gwapo rin naman siya at makisig pero maliit ang tingin niya sa sarili dahil hindi niya nakuha ang kompleksyon ng kanyang mga magulang. Bata pa lamang sila ay naging mabigat na ang loob niya sa kapatid, kaya naman kapag wala ang mga magulang, ay talagang sinasadya niyang gantihan ito sa pamamagitan ng pananakit at sa hindi magandang pakikitungo niya rito. Samantala, sa ibaba ng hagdan ay nakatingala naman si Liam at tinitingnan ang silid ng kanyang kuya Dion. Napahalukip-kip ang binata at isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Hindi niya man malaman kung bakit laging mainit ang dugo nito sa kanya, ay iniintindi na lamang niya ito. Ipinagdarasal na lamang niya na sana, balang araw ay magbago ang pakikitungo nito sa kanya at magkasundo na silang dalawa. Nagdesisyon si Dion na lumayas. Sa isip ay isinisigaw nito na hindi na niya masikmurang makasama ang kapatid sa iisang bubong. Nais na niya agad na makaalis sa bahay nilang para sa kanya ay hindi na maituturing na tahanan. At saan mo naman balak pumunta? Lalabas lang ako. Magpapahangin at sandaling lalayo sa inyo at kay Liam. Nahihirapan na po kasi akong huminga dito.
Masyadong mabigat ang hangin. O sige, hindi na kita pipigilan kung yan ang gusto mo. Mas mainam nga siguro na maghiwalay na lang muna kayo ng kapatid mo. Kung saan mo man gustong pumunta sa ngayon, bahala ka. At kung gusto mong bumalik, bahala ka rin. Matatanda na kayo, alam nyo na ang tama at mali. Wala ka naman talagang concern sa akin eh. Kaya nga maski lumayas ako, wala ka talagang pakialam. Sana buhay pa si Papa. Hindi sana ganito. Samantala ay ibig namang maluha ni Aling Elena sa iginagawing yon ng kanyang anak. Pilit niyang hinahanapan ang sagot kung saan nga ba siya nagkulang sa pagpapalaki kay Dion. Tumuloy nang lumabas ng tahanan nila ang binata at sumakay sa nag-aabang na tricycle. Kung siguro narito ka kasama ko, baka hindi siya ganun. Sana hindi ako nahihirapan ngayon. Mahal ko, gabayan mo naman kami at sana ay tulungan mo ko sa pagpapalaki sa anak nating si Dion. Ilang taon na rin buhat nang iwan sila ng ama ng tahanan dahil nagkasakit ito ng kanser. Yun din ang naiisip na dahilan ni Elena kung bakit naging bastos at wala nang paggalang sa kanya ang anak. Labis kasi niyang dinamdam ang pagkawala ng asawa at ilang taon ding nagdalamhati. Hindi niya naasikaso ang mga anak. Masyado siyang nag-focus sa pagtatrabaho para itaguyod ang dalawa. At dahil nga rin sa trabaho ay hindi niya nasamahan sa graduation ng high school ang kanyang panganay na anak. Hindi siya pinayagang mag-leave ng araw na yon ng kanyang boss. Hindi alam ni Dion ay gustong-gusto ng anak na manood ng pagtatapos nito, lalo pat graduate itong valedictorian. Agad kinuha ni Dion ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang kaibigan na si Tim. Pare, kumusta? Long time no see ah! Sira, magkasama lang tayo kahapon ah. Ito naman ang KJ. Kunwari lang naman eh. Ano bang meron? Ba't ka napatawag? Aayain ko sana kayong lumabas eh. Ako ang taya. Totoo? Aba, ayos yan pre. O siya, tawagan mo na yung iba para mas masaya. Naghanap siya ng bar na bukas ng mga oras na yon at hindi naman siya nahirapang maghanap dahil 24 oras yung nakabukas. Maraming inumin ang kanyang inorder. Mabuti na lamang at marami siyang napagbentahan mula sa mga unti-unti niyang ninanakaw na alahas ng ina. Matagal na niyang ginagawa yon, subalit dahil palaging abala ang kanyang ina ay hindi ito napapansin na nawawala na ito ng mga gamit. Pagdating ng kanyang mga kabarkada ay tuwang-tuwa ang mga ito sa kanyang mga inihanda. Oh, ang tagal niyo ah. Nawala na yung espiritu ng alak kakahintay sa inyo. Ba't parang may kakaiba sa iyo ngayon ah? Ano bang okasyon? At parang nagse-celebrate tayo ngayon ah? May nagpapatibok na ba ng puso mo pare? Tumigil ka nga dyan. Upakan kita eh. Kung ano-anong sinasabi mo. Asus! At namumula pa nga si Ogag oh. So, who's the unlucky girl? Baliw, unlucky ka dyan. Hindi babae ang dahilan kung bakit ako nagpapainom. Ano ka ba? Talaga ba? Anong dahilan? Wala nga. Gusto ko lang magsaya sa oras na to. Yun lang. Ayoko ng drama. Basta, sagot ko ngayon mga dre. Walang uuwi ng hindi laseng, ha? Halos abuti na nga sila ng gabi sa pag-iinom ng araw na yon. Sinagad ng lalaki ang kanyang katinuan at labis na nagpakalango sa alak. Inihatid na lamang siya ng dalawa niyang kaibigan dahil hindi na nga nito kaya pa ang maglakad ng mag-isa. Pagdating sa kanilang bahay ay halos mabuwal ang dalawang lalaki sa pag-akay sa kanya. Sinalubong agad sila ng kanyang ina na may labis na pagkayamot sa kanyang nakikita. Pinagalitan pa nito ang dalawa niyang kaibigan at sinabing bad influence talaga ang mga ito sa kanyang anak. Napaismid ang dalawang lalaki sa tinurang yon ng ginang at sinabi nilang hindi naman sila ang nag-ayang uminom kundi ang kanyang anak. Dahil sa sama ng loob ay binitawan nila si Dion. Halos masubsob ito sa lupa dahil sa ginawa nilang yon. Labis na nagulat ang matanda sa iginawi nila.
Pagkaalis ng dalawa ay isinara na ng ginang ang pinto at hinarap nito ang lasing na anak. Ano bang gagawin ko sa yung bata ka? Masyado ka na talaga. Palagi mo nalang pinasasakit ang ulo ko. Ano ba, Dion? Ano bang nangyayari sa'yo? Pambihira naman, oh. Bakit ka nag-inom? Paano kung may mangyari sa'yo? Tumahimik ka. Wala naman nangyari sa akin Ano bang pinuputak-putak mo dyan? Bastos ka! Malala ka na talaga. Saan mo hinuhugot yung pambabastos mo sa akin? Baka nakakalimutan mo nanay mo ko. Ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Malilintikan ka na talaga sa akin. Paano nga Mama? Kailangan ba naka-alphabetical order? Ang hirap naman. Ba't nakuha mo pang mamiloso po? Akin na yung cellphone mo. No, hindi ako papayag. Ibibigay mo sa akin yan sa ayaw at sa gusto mo. Sinasabi ko sa'yo, maski ganyan na ang edad mo, kailangan talaga kitang disiplinahin dahil iba na ang liko ng utak mo eh. Nakakadismaya, anak. Talagang sinasagad mo ang pasensya ko. Alam mo ba, kung di lang kita mahal, baka pinabayaan na kita dyan sa lansangan. Pero hindi eh. Kailangan kong pagtiisan yung ugali mo kasi anak kita. Magulang mo ako at kargo kita. Kung hindi kita gagabayan, kasalanan ko kapag may masamang nangyari sa'yo. Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa inyong ama kung tuluyan kang malihis ng landas, anak? Pambira naman. Ang bunganga nyo parang Armalite. Sakit sa tenga. O yan. Sige, kunin mo na. Kung yan ang makakapagpasaya sa'yo. Talagang... Simula ngayon ha, grounded ka na. Hindi ka pwedeng gumamit ng cellphone o computer. Bawal manood ng TV at mas lalong huwag kang lalabas ng kwarto mo. Maliwanag? Huwag kang magkakamaling tumakas. Dahil kapag nalaman kong lumabas ka na naman, hindi ka na makakabalik dito sa bahay. Naiintindihan mo ba? Umakyat ka na sa kwarto mo kung kaya mo. Kung hindi, dito ko na lang sa ibaba matulog. Hindi kita kayang iakyat. Bukas na lang tayo ulit magtutuos. Napabuga na lang ng hangin si Dion at ginawang komportable ang sarili sa sofa. Maya-maya ay biglang tila umikot ang kanyang paningin at bumaliktad ang kanyang sikmura. Nagsuka siya dahil sa labis na alak na kanyang nainom. Napapaiyak na lang ang ina dahil sa labis na inis. At sinimulang linisin ang kanyang mga naging kalat. Pinunasan niya ng malamig na bimpo ang anak bago pumasok sa kanyang sariling silid para magpahinga. Kuya, gising ka na ba? May dala akong pagkain dito. Pampaalis ng hangover mo. Mahinang tawag ng kapatid niyang si Liam sa kanya. Hindi na niya sana papansinin ito at bumiling ng higa, ngunit sadyang makulit ang kapatid. Bahagya pa siya nitong tinapik sa likod. Kaya naman agad na pabalikwas ng bangon si Dion at agad na sininghalan ang kapatid. Bakit ba? Ano bang kailangan mo sa akin? Kaya aga-aga nang iistorbo ka, buisit! Natigilan si Liam dahil sa sinabi ng Kuya Dion niya kaya hindi na lamang siya nagsalita at agad na ibinigay kay Dion ang dala nitong sandwich at kape. Alam ni Liam na lasing ang kanyang kuya ng gabing yon at makakatulong ang dala niyang pagkain para kahit papaano ay maibsan ang hangover nito. Ngunit imbis na matuwa ay sumimangot si Dion at itinulak ang pagkaing ibinibigay niya. Ano ba naman? Dahil lang dyan ginising mo ko? Pambira naman Nagsakit na nga ng ulo ko eh. Kailangan ko ng tulog higit dyan sa binibigay mo. Ay naku, isin mo nga yan at lubayan mo ako. Pwede ba? Narinig ko kayo ni Mama kagabi. Alam kong grounded ka at kinuha niya sa'yo ang cellphone mo. Ito, gamitin mo muna. Sa akin yan. Binili ko mula sa ipon ko. Huwag ka mag-alala. Hindi kita isusumbong kay Mama. Nanlaki ang mga mata ni Dion nang makita ang iniaabot sa kanya ng kanyang kapatid. Kinuha niya agad yon at mabilis na tiningnan ang paligid. Nag-alangan din siya na baka makita yon ng kanyang ina ay mas lalo siyang malalagot. Si Mama, nasaan? Nandyan pa sa kwarto niya.
Mabuti pa umakyat ka na sa kwarto mo at itago mo yung cellphone para hindi niya makita. Dalhin mo na rin tong kape at tinapay habang wala pa tayong breakfast. Bahagyang napangiti si Dion. Inilagay niya sa kanyang bulsa ang cellphone at mabilis na kinuha ang pagkaing iniaabot ng kanyang kapatid. Halos takbuhin na niya ang hagdan at tahimik na pumasok na sa kanyang kwarto upang bunuin ang ilang araw niyang pagiging grounded. Ibang klase rin ang mokong na yun. Kahit ilang beses ko na siyang itaboy at pagalitan, ganito pa rin niya ako itrato. Utu-utu ang loko. Akala naman niya madadala niya ako sa mga ganitong suhol. Asa siya. Hindi magbabagong pakikitungo ko sa kanya kahit anong bait pang ipakita niya sa akin. Kasalanan niya kung bakit ako ganito eh. Kasalanan niya lahat kung bakit nawala ang pagmamahal sa akin ng mga magulang namin. Inagaw niya. Kaya kahit kailan hindi ko siya ituturing na kapatid. Tumalon siya sa kama at iniunat ang nangangawit na likod doon. Napapailing pa siya at ngiting aso habang iniisip na naiisahan niya ang ina sa pagkakataong yun. Sino ba mag-aakalang mapapadali ng ganitong sitwasyon ko? Ang talino mo talaga, Dion! Isang plano ang agad na nabuo sa kanyang isip. Gagamitin niya si Liam upang mas lalong mapadali ang buhay niya maski grounded siya. Alam niyang konting uto at ligaw lang sa kapatid ay hindi ito tututol sa anumang sasabihin niya. Kaagad niyang kinuha ang cellphone at pinagmasdan yon saka pinindot ang power button. May plano siyang umalis ng araw na yon. Naipangako niya sa sarili na kailanman ay hindi titigil ang buhay niya kahit na grounded siya ayon sa utos ng kanilang ina. Nang magbukas ang cellphone ay labis ang naging ngiti ng binata. Bago pa ang cellphone na ipinahiram sa kanya. Ang ganda ng cellphone na to Mukhang bago pa. Mabuti pa siya at may spare phone. Siguro bigay na naman to ni mama sa kanya. Palibhasa naman kasi palagi na lang siyang pinagbibigyan. Napag-iiwanan na lang talaga ako palagi Tignan nyo, balang araw sinasabi ko, magkakaroon din ako ng ganito at mas higit pang maganda dito. Binutingting niya ang laman ng cellphone at nang mainip ay inilagin niya ang kanyang Facebook account nang ma-connect sa kanilang wifi ang telepono. Pagbukas niya ng messenger ay kaagad namang nag-pop ang mensahe na galing kay Tim. Nagsabi itong birthday niya ng araw na yon at iniimbitahan niya si Dion na pumunta. Siyempre ayaw naman niyang magpahuli at ipahiya ang kaibigan, kaya agad niyang sinabi na darating siya sa araw ng kaarawan nito. Kinagabihan ay dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kanyang silid. Nang silipin niya ang ina ay nakita niyang mahimbing na nga itong natutulog. Marahil ay pagod sa maghapon nitong pagtatrabaho. Konti na lang ay makakalabas na siya ng kanilang bahay nang walang abala. Subalit nang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ay biglang may kamay na pumigil dito. Muntik pa siyang mapasigaw dahil sa gulat. Saan ka pupunta, kuya? Ano ka ba, Liam? Nanggugulat ka naman, leche ka. Saan ka ba kasi pupunta? Para kang magnanakaw sa kinikilos mo Saka di ba grounded ka pa? Nagpaalam ka ba kay mama? Huwag kang maingay, baka magising si mama May pupuntahan lang ako saglit. Birthday ngayon ni Tim at di pwedeng wala ako dun. Maglalasing ka na naman? Wala kang pakialam. Sige na, isara mo na tong pinto at kailangan ko na umalis. Sinasabi ko sa'yo huwag na huwag kang magsusumbong kundi malilintigan ka sa akin. Pero kuya, baka mapahama ka sa ginagawa mo. Saka maawa ka naman kay mama. Mangungonsumi na naman sa iyo yun. Ba't nagsalita ang mabuting anak? Pasalamat ka't ayoko magkagulo tayo ngayon dahil ayoko magising si mama. Sige na, alis na ako. Huwag ka nang dumakdak dyan. Nagkakaintindihan ba tayo? Bahala ka kuya. Ang tigas ng ulo mo. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Inismira na lamang yun ni Dion at maingat na lumabas na ng kanilang bakuran.
Patakbo itong naglakad palabas ng kanilang bakuran at nagpahatid kaagad sa bar na pagmamay-ari nila Tim. Pare, buti nakarating ka. Tumakas ka talaga para lang makapunta rito ha. Bilib na talaga ako sa'yo. Hindi ako kayang harangin ng kahit anong sibat, no? Ika nga, if there's a will, there's a way. Pre, hindi ko pala halagpasin ang mga libreng alak at masasarap na pagkain dito sa birthday mo, no? Sayang naman yung memories. Best friend kita eh. Hindi ako pwedeng tumanggi sa'yo. Kung ganun, tara na sa loob. Umpisa na natin ang kasiyahan. Sabik na sabik si Dion sa kasiyahang kanyang inaasahan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay mayroong masamang binabalak sa kanya ang kanyang mga itinuturing na kaibigan. Habang nakatalikod siya papasok ng bar, ay isang matalim na tingin ang agad na ibinato sa kanya ni Tim. Hindi niya napansin ang mga senyas at makahulugang tinginan ng kanyang mga kabarkada. Matagal nang may lihim na inggit si Tim sa kanya dahil bukod sa may angking gandang lalaki ito, ay matalino pa sa kanilang klase. Matagal na rin na nayayabangan ng mga ito kay Dion. Peke ang ipinapakita nilang pakikisama rito. At sa gabing yun, isa sa katuparan na nila ang gagawin nilang pagdispatcha rito sa kanilang barkadahan. Marami-rami na rin ang mga tao sa bar at halos ang karamihan doon ay nakainom na. Maingay din dahil sa kantahan ng banda. Pasayaw-sayaw pa si Dion at sinasabayan ang lagabog ng tugtog sa malalaking speaker. Nilapitan siya ni Tim at agad siyang binigyan nito ng isang basong may lamang alak. Kaagad naman niya yung diretsong tinungga. Tumigil siya nang may malasahang tila iba sa iniinom niyang alak, ngunit binaliwala na lamang niya yon. Inisip niyang baka ibang klasing alak yon o di naman kaya ay namali ng timpla at natapangan masyado yon ng bartender. Ngunit ilang saglit pa lang ay naramdaman na niyang tila siya nahilo at pumipintig-pintig ang ugat niya sa kanyang ulo. Ibinaling-baling niya ang kanyang ulo nang bahagyang umikot ang kanyang paningin. Ayos ka lang ba, pre? Mukhang masama ang tama ng alak sa'yo ah. Nagsisimula pa lang tayo. Ewan ko ba? Ba't parang ang tapang naman yata ng timpla ng alak na binigay mo sa akin? Ano ka ba? Hindi mo ba alam na bestseller namin ang alak na ipinatikim ko sa'yo? Ganun ba? Sa totoo lang, masarap naman. Medyo malakas lang talaga ang tama. Nakakahilo ka agad. Mukhang kulang ka na sa ensayo, pre. Hindi naman siguro. Baka kasi may aftershock pa ako sa ininom nating kagabi. Siya nga pala, pre. May sorpresa ako sa'yo. Nakita niya ang bahagyang pagngisi ng kanyang kabarkada. Nasulyapan niya rin na napapailing ang iba nilang kabarkada dahil sa narinig kay Tim. Dahil doon ay tila napahiya ang binata. Kakaiba ang dating niyon sa kanya. Pakiramdam niya ay may kung anong ibig sabihin ng mga ngising yon at tinginan nila. Ngunit sa kabila ng kanyang masamang kutob ay nagkunwari na lang ang binata na hindi niya napansin ang mga bagay na yon. Nakisama siya sa mga yon. Ipinagwalang bahala na lamang niya at inisip na baka epekto na naman ng alak ang kanyang labis na pag-iisip. Ano ka ba pare? Ikaw tong may birthday eh. Dapat ikaw ang sinusurpresa. Bakit akong isosurpresa mo? Syempre, ikaw ang best friend ko eh. Pagbigyan mo na ako. Pa-thank you ko lang to sa pagiging isang mabuti mong kaibigan. Inuuto mo naman ako eh. Ako? Mabuting kaibigan? Halika na, dami mong arte. Ikaw ang paborito kong best friend, kaya sa'yo ko ito ibibigay. Sus, kikiligin na ba ako niyan? Saka bakit mo naman naisipan ang bagay na yan ha? Teka, ikaw ha? Baka kung anong kalokohan na naman yan. Pare, sinasabi ko sa'yo ha. Chill! Masyado ka naman praning eh. Tara sa VIP room. May inihanda na ako ron para sa'yo. Sigurado kung magugustuhan mo to. Siguraduhin mo lang ha. Baka mamaya,
Kung ano-ano na naman yan. Nakangisi niyang inakbayan si Dion at sabay silang naglakad patungo sa isang VIP room. Wala nang tao sa bahaging yun ng club dahil yun na ang pinakadulong kwarto. Nang nasa tapat na sila ng pinto ay bahagya pang tinapik-tapik ni Tim ang balikat ni Dion. Nandito na tayo. Ano, excited ka na ba? Hindi ako excited kasi kinakabahan ako eh. Baka mamaya kung anong kalokohan na naman to. Kabisado ko kayo pare ko eh. Ikaw naman panira ka naman ng moment eh. Ikaw na nga lang yung bibigyan ng magandang regalo, ang arte-arte mo pa. Ano, gusto mo ba o ayaw mo? Sige na. Ang dali mo namang mapikon. Ano ba kasi yan? Talagang may paganito ka pa ah. Pumasok ka na lang nang malaman mo. Ibinigay sa kanya ang susi ng VIP room at iniwan na siya doon. Hindi malaman ni Dion kung bakit tila masyado siyang kinakabahan sa ikinikilos na yon ng kanyang mga kaibigan. Hindi yun ang unang beses na niloko siya ng mga ito at pinagtripan, kaya duda ito ng mga oras na yon. Bagamat may kaunting duda na siya ay ginawa pa rin niya ang sinasabi sa kanya ni Tim. Curious din siya kung ano ang sorpresang tinutukoy nito na nasa loob ng VIP room na yon. Inilagay niya sa seradura ang susi at ipinaikot yon. Nang nabuksan na yon ay unti-unting binuksan niya ang pinto. Bumungad sa kanya ang patay-sinding ilaw. Pumasok siya upang tingnan ang loob at doon ay nakita niya ang isang babae. Kung hindi siya nagkakamali ay si Patricia yon, ang kaklase nilang scholar ng university. Ngunit nagtaka siya sa ayos nito. Nakahiga ito sa couch at nakalilis ang suot na paldang mahaba. Nilapitan niya ito at nakita niyang bahagyang nakabukas ang botones ng blusa nito. Hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang gusot sa suot nito. Pinagmasdan niya ang mukha ng babae. May mga napansin siyang mga pasa sa mukha nito at sa braso. Magulo na rin ang kanyang buhok. Habang pinagmamasdan niya ang babae ay bahagya siyang nagulat na bigla itong nagmulat ng kanyang mga mata at biglang naghysterikal. Ang maamo nitong muka ay napuno ng galit at pagkamuhi sa hindi niya malamang dahilan. Dion! Ikaw ba ang may kagagawa nito? Bakit mo ako kinidnap? Ha? Anong kinidnap? Anong pinagsasasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan! Aray! Ba't masakit yung... Teka! Ginahasa mo ba ako? Walang yaka! Anong ginawa mo sa akin? Napadaig si Patricia nang magtangka itong tumayo. Wala namang kaide-ideya si Dion sa mga nangyayari. Napakunot na lamang ang kanyang noo habang nakatingin sa babae. Hindi niya alam kung paano ito sasagutin at kung paano magpapaliwanag na wala siyang kinalaman sa mga sinasabi nito sa kanya. Pat, wala akong ginawa sa'yo. Kararating ko lang at... Sinungaling ka! Hayop ka! Ang sakit, Dion! Bakit mo ginawa sa akin to? Paano mo na-atim na babuhin ako? Akala ko pa naman iba ka sa mga kaibigan mo mga siraulo pero pare-pareho lang pala kayo! Lahat kayo bugok! Mga kriminal! Hindi ka na naawa! Muli ay napahawak sa kanyang puson ang dalaga. Nakita ni Dion ang mantsa ng dugo sa suot nitong palda. Indikasyon na totoo ngang may lumapastangan kay Patricia. Doon pa lang naisip ng binata ang nangyayari sa pagkakataong yun. Alam na niya na naisahan na naman siya ni Tim. Pat, maniwala ka sa akin. Hindi ako. Wala akong alam sa nangyari sa'yo. Kararating ko lang talaga. Si Tim, siya nagpapunta sa akin dito at sabi niya sa akin may sorpresa siya. Nandito raw sa kwartong to. Hindi ko alam na ganito, Pat. Please, maniwala ka sa akin. Wala kayong karapatang gawin sa akin to. Hindi ako inilagaan at pinalaki ng magulang ko para lang abusuhin ng mga manyak na katulad mo. Hindi ako pokpok. Hindi ako parausan. Walang iya kayo. Binaboy niyo ako. I'm sorry, Patricia. Pero kailangan nating kausapin si Tim.
Baka may alam sila dito at... Biglang natigilan si Dion nang tuluyan na ngang napahagulgol ng iyak ang dalagang nasa harap niya. Gusto niya itong aluin at patahanin dahil labis siyang naaawa dito, subalit hindi niya yun kayang gawin dahil siya talaga ang pinagbibintangan ni Pat na dumisgrasya sa kanya. Masama ang naging paratang ng babae sa kanya, gayong wala naman talaga siyang kasalanan at alam sa nangyari. Nang tuluyang nakababa sa kinahihigaan ay mabilis itong lumapit kay Dion. Biglang dumapo sa pisngi niya ang palad ni Patricia. Masakit yun at ramdam na ramdam niya ang kirot ng isang malakas na sampal. Ngunit alam niyang mas higit ang sakit na nararamdaman ng dalaga ng mga oras na yun. Hilam na ng luha ang kanyang mga mata. Magbabayaran mo ang ginawa mong ito, Dion. Sinusumpa ako, magbabayad ka. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. Nang makaalis si Patricia sa bar ay agad siyang pinuntahan ng kanyang mga kabarkada sa VIP room at agad na inalaska. Pagod na ang kanyang isip ng mga oras na yon. Wala na siyang lakas upang makipagtalo pa sa bawat isa sa kanila. Hinanap niya si Tim dahil nais niyang tanungin dito ang tunay na nangyari at kung totoo bang ginahasa nila ang kawawang si Patricia. Nang hindi niya makita ang lalaki ay nagdesisyon na lamang siyang umuwi. Mabuti na lamang at hindi na sila nagkita pang muli doon ni Tim. Dahil kung hindi ay baka mapatay niya ito sa labis na panggigigil. Nang makauwi si Dion ay hindi na niya nagawa pang makapaglinis ng katawan dahil sa sobrang bigat ng pakiramdam niya. Sobrang hindi niya mapaniwalaan na ise-set up siya ng mga itinuturing niyang totoong mga kaibigan. Doon niya napagtanto na tama ang kanyang ina. Tama ang kanyang kapatid na mali ang sumuway sa kanilang ina dahil baka mapahamak. Hindi naman kasi ganoon ang tingin niya sa kaibigan. Sa mahigit 3 taon nilang magkakaibigan at magkakaklase ay wala sa hinagap niyang magagawa siya nitong ipahamak. At mas lalong hindi niya alam ang dahilan kung bakit niya yon ginawa. Walang hiya ka, Tim. Gagawa-gawa ka ng kalokohan, hindi mo naman pala kayang panindigan. Hayop ka. Ako pa talagang ipapahamak mo, ha? Hayop ka talaga. Mapapatay kita, sinasabi ko sa'yo. Ilang minuto pa lang buhat ng makahiga si Dion ay muli niyang naramdaman ang kakaibang pagkaliyo. Masyadong hapuri ng kanyang pakiramdam. Nanghihina siya hanggang sa unti-unting tila uminit ang kanyang pakiramdam at nahihirapan na rin siyang huminga. Sinubukan niyang tumayo subalit ramdam niya ang kakaibang bigat ng kanyang katawan. Paglapat ng kanyang paa sa sahig ay agad siyang nabuwal. Napakapit siya sa lamesa at nahawi niya ang lampshade na nasa ibabaw nito, dahilan upang mabasag ito at makagawa ng ingay. Ilang saglit pa ay sunod-sunod na katok mula sa kanyang pinto ang kanyang narinig. Kuya? 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 Ano nangyayari sa'yo? Anong nararamdaman mo? Kuya? Hindi ako makahinga. Saglit lang, kuya. Tatawagin ko lang si mama. Tagaktak ang pawis ni Dion at nagsimula na siyang manginig. Para rin siyang nasusuka. Hindi na niya alam ang nararamdaman. Gulong-gulo na ang kanyang pag-iisip. Nanlumo na lamang siya dahil sa kanyang sitwasyon. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating si Liam kasunod ang kanilang ina. Kitang-kita ang pag-aalala sa mukha nito. Dion? Dion, anak! Ano nangyayari sa'yo? Liam, tumawag ka ng ambulansya! Bilisan mo! Sige po, mama. Ano ba kasing nangyayari sa'yo, anak? Diyos ko! Dion, please, kapit ka lang, ha? Dadalhin ka namin sa ospital. Nang dumating ang ambulansya ay pinagbuksan ito ni Liam ng pinto at gate. Pumasok ang mga hospital personnel dala ang stretcher. Iginiya sila ni Liam papunta sa kwarto ng kanyang kuya. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon at agad na isinakay ang nanginginig at namumutlang si Dion sa stretcher.
Sumama sina Elena at Liam sa ambulansya dahil sa sobrang pag-aalala kay Dion. Ngunit hindi pa man nakakarating sa ospital ay nagsimula ng maglaway ang binata. Ma, nasusuka po ako. Naku, wala akong dalang plastic. Baka pagalitan tayo rito. Ay, okay lang po ba sir na sumuka siya rito? Hindi pa man nakakasagot ang lalaki ay nasuka na nga ng tuluyan si Dion. Ngunit hindi nila inaasahan ang lumabas mula sa bibig nito. Anak! Ano yan? Bulate? Alupihan? Bakit? Hindi na nagsalita pa si Liam at agad na pinag-aapakan ng mga bulate at alupihang naisuka ni Dion. Hindi man nila malaman kung bakit nagkakaganon si Dion ay napadasal na lamang si Elena na sana ay walang masamang mangyari sa anak. Kahit pasuwail ito at laging pinapasakit ang kanyang ulo ay mahal niya pa rin ito. Ma, sumisikip ang dibdib ko. Hindi na ako makahinga. Yung tiyan ko, parang sasabog. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko. Konti na lang anak. Papunta na tayo sa ospital. Konting tiis na lang ha. Maging ang mga hospital personnel ay nagimbal sa kanilang nasaksihan. Alam kasi nilang hindi ordinaryong sakit lang ang nararamdaman ni Dion. Ngunit ang tanging magagawa lamang nila ay tulungan ang mag-anak na dalhin sa ospital ang kawawang binata. Pagkarating nila sa ospital ay agad na ineksamin ng doktor si Dion. Sinabihan sila nitong kailangan ni Dion na magpalaboratory para malaman kung ano ang pinanggagalingan ng kakaibang nararamdaman ng binata. Ngunit natapos na't lahat ang laboratory ay hindi pa rin makita ng doktor kung anong rason ng sakit ng binata. Liam, hindi ko kaya itong nangyayari. Anong gagawin natin sa kuya mo? Hirap na siya. Ma, magpakatatag ka para kay kuya. Hindi ngayon ang panahon para maging mahina tayo. Malalampasan din natin ang pagsubok na to. Ano ba kasi ang ginawa ng kuya mo? Ba't bigla-bigla na naman yatang nagkaganon? Imbis na sagutin ng binata ang ina tungkol sa alam nito ay pinili na lamang nitong tumahimik at tinansya muna ang sitwasyon. Paglabas ng doktor na tumingin kay Dion ay sinabi nito kay Elena na wala silang anumang diagnosis sa binata. Walang makitang sakit at normal lahat ng kanyang mga vital organs. Nang makaalis ang doktor ay may isang matandang babae ang lumapit sa mag-ina at nagsabi ito na kanina pa nakikinig sa sinasabi ng doktor. Hinikayat nito ang mag-ina na kung hindi magagamot ng doktor ang sakit ng kanilang pasyente, ay mabuti pang dalhin na lamang nila sa albularyo dahil baka napaglaruan ng kung anumang masasamang nilalang. Kaya mo bang tignan ko anong nangyayari sa anak ko? Kanina kasi sumuka siya ng uod at insekto. Agad na napamulagat ang matandang babae sa narinig na yon at kaagad nitong sinabi sa mag-ina na hindi niya kailangan pang makita ang binata. Sa sinabi ni Elenang yon ay sigurado na umano siya na barang ang nangyari kay Dion. Nabarang si Dion. Yun ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ng ina. Agad namang naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang nagtakbuhan ng mga nurse papunta sa silid ni Dion. Kaagad kinabahan si Liam at si Aling Elena. Sumunod sila sa mga ito. Kakalipat lamang ni Dion sa recovery room ay gano'n na nga ang nangyari. Naabutan ito ng mag-ina na muling nangingisay at tila nagdedeliryo. Maya-maya ay muling nagsuka ng mga insekto na may kasamang itim na likido. Ay, Diyos ko! Ang anak ko! Dion! Anak! Agad nilang dinaluhan ang binatang nagsusuka ng kung ano-anong insekto at hirap na sa kalagayan. Nanlumo si Elena sa sitwasyon ng anak, kaya naman hindi niya na mapigilan pang mag-usisa rito.
Kahit ilang beses silang itaboy ng mga nurse ay hindi nagpatinag ang ina para alamin ang nararamdaman ng anak. Ma, hindi ko na kaya. Ang sakit na ng tiyan at lalamunan ko. Gusto ko na lang mamatay, ma. Ayoko na. Hindi anak, pakiusap, lumaban ka. Iuwi mo na ako sa bahay. Please. Hindi pwede anak. At least dito may titingin sa'yo mga doktor. Mas mapapanatag ako. Mamamatay ako dito. Ayoko dito. Umamin ka nga sa akin. May nakaalitan ka ba? Ano bang ginawa mo? Baka kaya ka nagkakaganyan dahil may nagawa kang hindi mabuti. Saglit na natigilan si Dion dahil sa sinabi ng kanyang ina. Tila ba may hinuha na siya sa nais nitong iparating sa kanya. Bigla rin niyang naalala si Patricia. Ano pong ibig niyo sabihin, ma? Anak, may nakapagsabi sa akin na baka kinulam ka o kaya naman ay binarang. Walang makitang sakit mo kaya posible nga na totoo yung sinasabi ng matandang babae kanina. Sabihin mo na sa akin anong nangyari para matulungan kita. Ma, wala akong ginagawa. Promise. Wala talaga. Isipin mong mabuti kung sino man ang may galit sa'yo na maaaring gumawa ng ganyan. Sabihin mo na kay mama, kuya. Para matulungan ka namin. Si Tim. Baka si Tim. May ginawa siya kay Patricia Tapos sinetap niya ako. Si Tim, kuya? Ano bang ginawa niya kay Patricia? Sumisigaw si Patricia noon. Ang sabi niya, binaboy ko raw siya. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Anong sinasabi niyong magkapatid? Anong Tim? Sinong Patricia? Anong binaboy? I'm sorry po, Mama. Sabihin mo na, kuya. May alam ka dito, Liam? Ano to ha? Nagkakasundo na kayo? Saan? Sa pangloloko sa akin? Ma, I'm sorry din po kung sinuway ka namin. Ang totoo po niyan, kasalanan ko. Naawa kasi ako kay kuya. Binigay ko po sa kanya yung cellphone ko. Paano mo ito nagawa, Liam? Ano, pinilit ka ba niya na ibigay sa kanya ang cellphone mo? Hindi po. Ako po ang kusang nagbigay sa kanya nun. Ayaw pa nga po niyang kunin Pero pinilit ko po siya. Kasalanan ko. Kung hindi ko sana binigay yun, hindi sana niya makakachat si Tim. Hindi sana siya aalis. Bakit ka umalis, Dion? Di ba grounded ka? Anong sabi ko sa'yo, di ba huwag kang aalis? Tinakasan mo ko? Opo. Masama ang loob ko sa ginawa ninyong dalawa, Dion, Liam. Pero kokontrolin ko ang sarili ko at di ko kayo pagagalitan sa oras na to dahil sa kalagayan mo, Dion. Pero magtutuos tayo pag magaling ka na. Huwag ninyong sinasanay ang mga sarili ninyo na niloloko ang sarili ninyong ina para lang mapagbigyan ng mga kapritsyo ninyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mama. Ano bang nangyari doon sa Patricia at bakit siya galit sa'yo? Sineta po ako nila, Tim. May ginawa po silang mahalay kay Pat. At sakto po pagising ni Patricia, ako ang nakita niyang naroon sa kwarto. Ma, wala akong ginawa. Kararating ko lang nun sa bar. Sila ang gumawa nun sa kanya, hindi po ako. Hindi kaya si Patricia ang gumawa niyan sa'yo? Baka naghihiganti na siya at ikaw ang pinagbubuntunan ng galit niya. Agad na nabahala ang binata sa sinabi ng ina. Una niyang pinagsususpetsahan si Tim na baka siya ang may kagagawan nun sa kanya. Ngunit nang mapunta ang baso kay Pat, ay naisip ng binata na may posibilidad ngang ito ang may gawa ng di mabuti sa kanya, lalo na't nagbitiw ito ng babala sa kanya bago sila magkahiwalay sa VIP room. Ilang minuto pa ay muli na namang sumakit ang tiyan ni Liam. Halos tumirik ang mga mata niya dahil sa nararamdamang sakit at kirot. Lumuluha na rin ito habang panay ang suka ng itim na likido sa kanyang bibig.
Hindi na niya namalayan kung anong oras nga ba siya kumalma at kung anong oras siya nakatulog ng gabing yun. Naalimpungatan siya nang narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto. Kuya, gising ka na pala. Tamang-tama, may dala akong mainit na noodles. Alam ko paborito mo to, hindi ba? Nagpapatawa ka ba? Ganito na nga ang sitwasyon ko, pakakainin mo pa ako niyan. Nananadya ka yata talaga no? Kuya, hindi ka pa kasi kumakain simula kahapon Natigilan si Liam nang biglang hawiin ni Dion ang Tupperware na naglalaman ng mainit na noodles. Natapon ito sa sahig. Ba't mo ginawa yun, kuya? Sayang yung pagkain, Sana kung ayaw mo, sinabi mo na lang para ako na lang ang kumain. Ano bang pakialam mo kung ayaw ko ng noodles? Sino ka ba sa inaakala mo? Siguro tuwang-tuwa ka sa mga nangyayari sa akin ngayon no? Hindi Bakit naman ako matutuwa sa ganyang kalagayan mo? Nalulungkot nga ako At saka hangad ko ang kaligtasan at paggaling mo, kuya. Huwag mo naman akong pag-isipan ng hindi maganda. Ikaw ba may kagagawan nito sa akin? Baka ikaw ang nangulam sa akin Ba't ko naman gagawin yun? Para magiganti sa akin. May galit ka sa akin, di ba? Huwag ka na magmaang-maangan. Hindi ko magagawa yun sa'yo kasi mahal kita. Kahit gaano ka pa kasama sa akin, kahit palagi mo akong sinasaktan, mahal kita, kuya. Kita mo na? Lumabas na mismo sa bibig mo. Masama ako sa paningin mo. Sapat ng dahilan yun para ipakula mo ko. Akala mo hindi ko alam? Nararamdaman ko, Liam. Gustong-gusto mo na akong mawala sa buhay mo. Para ikaw na lang talagang makita ni Mama. Para ikaw na lang ang aasikasuhin niya. Para solo mo na ang lahat at… Dion, anong sinasabi mo? Totoo naman Simula nung ipinanganak niyang anak mong yan, nawala ng atensyon niyo at pagmamahal sa akin ni Papa. Pinabayaan niyo na ako. Palagi na lang siyang nakikita niyo. Siya ang magaling, siya ang mabait, siya na lahat, Mama! Ilang beses ko ba sasabihin na hindi yan totoo? Magsama kayo! Padabog na humiga si Dion at tinalikuran ng kanyang kapatid at ina saka nagtalokbong ng kumot. Diyos ko naman, ano bang gagawin ko sa'yo? Ganyan na nga ang nangyayari sa'yo pero hindi ka pa rin nagbabago ng ugali mo? Kailan ka ba magtitino, Dion? Ha? Alam ni Dion na hindi maganda ang ugali niya at aminado siya ron. Ngunit hindi niya mapigilang magselo sa kapatid dahil lagi na lang ito ang napupuri. Tila ba lagi na lang siyang nakatayo sa likod dito at nasa anino lamang ni Liam. Hindi napapansin. Parang hindi importante. Napaluhan na lamang siya dahil sa isiping yun. Umalis na muna kayo. Gusto kong mapag-isa. Nang iniwan siya ng dalawa ay kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang barkada niyang si Tim. Nakakailang tawag na ito ay saka pa lamang siya sinagot ng lalaki. Oh, pre! Puay ka pa pala? Balita ko na ospital ka daw. Ano nangyari sa'yo? Hayop ka, Tim! Anong ginawa mo kay Patricia? Oh, chill, my man. Masyado namang mainit yung ulo mo Kalma lang at baka matuluyan ka dyan sa ospital. Aba magkakaroon kami ng libreng kape at biskwit pag nagkataon. Gago ka! Hindi ako mamamatay dito dahil gaganti pa ako sa'yo. At ano naman ang kasalanan ko sa'yo, Aber? Magdaan-daan ka sa pananalita mo, Itinuring kitang tunay na kaibigan, Tim. Tapos ganito ang gagawin mo sa akin? Sinetap niyo ako kay Patricia. Anong ginawa niyo sa kanya? Binaboy niyo, mga hayop kayo! Ikaw naman, trip lang yun, pre. Maganda kasi siya Saka matagal ko ng kursunada. Kaso hindi naman niya ako pinapansin. Alam ko kasi may iba siyang gusto at hindi ako yon. Alam mo ba kung sino? Ikaw! Kaya nga ikaw nilagay namin sa hot seat para hindi na masyado masakit sa kanya yung nangyari. Para makaligtas kami sa reklamo niya, di ba? Ang wise, di ba? Aminin mo na magaling ako sa parting yun. Wala kang kasing hayop!
Tigilan mo na nga ako sa drama mo, Dion. Mamamatay ka na nga eh kung ano-ano pang masasamang salita ang binabanggit mo. Humanda ka sa akin pag nagkita tayo! Inis na ibinato ni Dion ang cellphone nang ibaba ito ni Tim kahit na hindi pa siya tapos sa paninermon dito. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gusto niyang kausapin si Patricia pero hindi niya alam kung paano ito kokontakin. Hindi niya alam kung ano ang social media account nito at wala rin naman siyang cellphone number ng dalaga. Ilang segundo pa ay nakaramdam na naman siya na parang nasusuka. Parang may gustong lumabas sa lalamunan niya. Parang hinahalukay din ng kung ano-ano ang tiyan niya. Napasabunot na lamang siya sa kanyang buhok. Sakto namang dumating ang kanyang ina at nakita siya sa ganoong ayos. Diyos ko naman, Dion! Anong ginagawa mo? Masakit ba ang ulo mo? Ha? Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ma. Gusto ko na lang mamatay. Yung hayop na Tim na yun, papatayin ko siya. Papatayin ko talagang tarantadong yun! Shh! Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Ano ba kasing nangyari? Makikinig ka ba sa akin? Siyempre naman, nanay mo ko eh. Maiintindihan kita. Pero bakit hindi mo maintindihan kailangan ko rin ng pansin mo? Kailangan ko rin maramdaman na mahal mo ako, Ma. Na anak mo rin ako. Mahal kita, Dion. Pero hindi ko gusto yung pag-uugali mo. Sarili mong kapatid, hindi mo tinatrato ng tama. Naturingan kang kuya pero ikaw pa ang iniintindi ng kapatid mo. Tignan nyo, nasali na naman siya sa usapan. Kinukumparan nyo na naman ako sa kanya. Oo na, ako na ang masama palagi. Ako na ang hindi umiintindi. Puwisit na buhay to. Nakakasawa na! Huwag ka magsalita ng ganyan, Dion. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko para mapalaki kayo ng maayos ni Liam. Pero bakit ganito ang isinusukli mo sa akin? Puro sama ng loob. Natulala si Dion nang makita ang pamumutla ng kanyang ina. Muntika na itong bumagsak sa sahig. Ngunit mabuti na lamang at dumating ang kapatid niyang si Liam at nasalo ang hinimatay na ina. Ma! Ma! Natatakot na sumisigaw si Liam habang niyuyugyug ang balikat ng kanyang ina. Kapag dakay tinignan niya ang kapatid. Kuya, ano nangyari kay Mama? Hindi nakasagot si Dion. Bagkus ay tumalim ang tingin niya kay Liam. Dalin mo sa sofa si Mama at pahigay mo dun. Baka kulang lang sa pahinga. Pagkatapos ay umirap siya bago muling tinalikuran ng dalawa. Nasa ganoong posisyon siya nang hindi niya namalayan na muli siyang nakatulog. Nagising siya sa isang madilim na silid. Nanginginig siya sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa kanyang balat. May nakikita siyang mga maliliwanag na tila aninong sumasayaw sa kwartong yun. Maya-maya ay bigla na lamang siyang nakarinig ng malakas na pagtawa. Parang tawa yon ng isang demonyo. Malakas, malaki at malalim na parang galing sa ilalim ng hukay. Sino ka? Bakit mo ako ginugulo? Ikaw ba ang may gawa sa akin ito? Tigilan mo na ako! Nakikiusap ako sa'yo! Tumigil ka na! Ngunit hindi yun nakinig sa kanyang mga isinisigaw. Bagkus ay mas lalo pa yung umalingaw-ngaw hanggat sa sumakit na ang kanyang tenga at dumugo na yun pati na ang kanyang ilong. Takot na ang binata. Hanggang sa kadilimang yon ay may narinig siyang malalakas na boses ng isang lalaki. Boses yon ni Liam. Kuya, binabangungot ka! Gumising ka! Nang imulat ni Dio ng mga mata ay nakita niya ang kapatid na nag-aalalang nakatingin sa kanya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga at inilibot ang paningin sa loob ng kwarto. Silang dalawa lang ni Liam ang naroon at wala na ang kanilang ina. Ayos ka lang ba, kuya? Hindi ako okay. Pasensya ka na. May kailangan ka ba? Ano ba yung napanaginipan mo? Si Patricia. Patricia? Si Patricia. Kailangan ko makausap si Patricia.
Bakit kuya? Kailangan ko malaman kung siya ba ang kumukulam sa akin. Aray! Aray ko! Ang sakit ng ulo ko! Kuya, yung ulo mo, ano? Parang may gumagapang na kung ano sa loob ng ulo mo! Nahintakutan si Dion sa sinabi ng kapatid. Nanlaki ang mga mata niyang kinapa ang ulo niya. Nang may maramdaman siyang tila gumagapang sa ilalim ng anit niya, ay napasigaw na lamang siya. Ayoko na! Alisin niyo to! Alisin niyo to! Patayin niyo na lang ako! Gusto ko na mamatay! Kuya... Kahit si Liam ay hindi malaman kung ano ang gagawin upang mawala ang nararamdaman ng kuya niya. Napaluhan na lamang siya sa nasasaksihan. Wala siyang magawa kundi ang masdan na lamang ang kuya niya na namimilipit at sumisigaw dahil sa sakit. Mabuti na lamang at may dumaang nurse at narinig ang pagsigaw ng kuya niya. Agad itong tumawag ng iba pang nurse at ilang saglit lang ay naroon na sila sa kwarto ng kanyang kapatid. Tumilapon pa ang isang lalaking nurse nang bigla itong itulak ng lalaki. Nang makabawi ay pinigilan nila sa pagpupumigla si Dion at tinurukan nila ito ng pampakalma. Ilang segundo lang ay unti-unti na itong tumigil sa pagsigaw at muling nakatulog. Nang makatulog na si Dion ay binilina na lamang ng isang nurse si Liam na huwag hahayaang mag-isa sa kwarto ang kuya niya. Sinabihan pa siya nitong tumawag agad ng mga nurse kapag nagwala ulit para hindi nito masaktan ang sarili. Tumango na lamang si Liam bilang tugon at saka nagpasalamat. Hindi nga umalis si Liam sa kwarto ni Dion habang natutulog ito. Binantayan niya ang kuya niya habang wala pa ang kanilang ina. Buong araw na natulog si Dion. Nang magising ito kinagabihan ay agad niya itong dinaluhan. Tubig! Nauuhaw ako! Tubig! Heto kuya, kumusta ang pakiramdam mo? Hindi mabuti, lalo na kung kasama kita. Isa ka pa sa nagpapahirap sa akin eh. Sige kuya, uuwi ako agad mamaya pagdating ni mama. Bilin kasi ng mga nurse na hindi ka pwedeng mag-isa dito sa kwarto mo. Lalabas na lang muna ako para hindi ka maalibadbaran sa presensya ko. Saktong paglabas ni Liam ay biglang bumigat ang pakiramdam ni Dion. Hindi niya alam kung bakit parang naninindig ang kanyang balahibo. Parang bigla siyang nilamig. Hanggang sa makarinig siya ng boses sa loob ng kanyang tenga. Mahina niyang sinapok ang ulo niya sa pagbabaka sakaling mawala ang boses. Ngunit nagimbal siya nang tumawa ito na parabang tinutuya siya. Ang kaninang bumubulong sa loob ng tenga niya ay biglang lumakas. Sino ka? Sino ka? Hayop ka? Nasaan ka? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ha? Ano? Tanging pagtawa lang ang naririnig niya. Kaya naman nainis siya at pinagbabato ang nasa ibabaw ng lamesita na katabi ng kanyang kama. Napukaw ng nababasag na ingay ang pansin ng nasa labas na si Liam, kaya naman napasugod ito sa loob. Nang makitang nagwawala na naman ang kapatid ay agad nitong tinawag ang mga nurse. Agad naman silang nirespondihan at muli ay tinurukan nila ng pampakalma ang binata. Tuloy ay tulog ito nang dumating ang kanilang ina. Anak, kumusta ang kuya mo? Kumain na ba kayo? 2 beses po siyang nagwala kanina, ma. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan si kuya. Naaawa na ako sa kanya eh. Hindi pa rin siya kumakain. Ipagdasal na lang natin na sana gumaling na siya, anak. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon sa ganitong mga pagkakataon. Oh, heto, kumain ka muna. Nagdala ko ng paborito ni Dion. Baka sakaling kumain siya kapag nagising siya. Tama po kayo, ma. Pagkatapos kumain ni Liam ay sabay silang nagdasal ng kanyang ina. Sabay nilang ipinagdasal si Dion at humiling na sana ay mawala na ang nararamdaman nito. Alam nilang mas malakas pa rin ang Diyos sa kahit na anong uri ng puwersa sa mundo.
Alam nilang kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Kinabukasan ay nagising si Dion na hinahanap si Patricia. Nagtaka naman si Liam dahil kagigising lamang ng kuya niya pero hindi pagkain o tubig ang hanap nito, kundi babae. Kailangan kong makausap si Patricia. Hindi ba hinahanap mo rin siya kahapon? Oo, hanapin mo siya. Siya lang ang makapagpapawala ng sumpa na to. Tinuruan ni Dion si Liam kung saan niya pwedeng hanapin si Patricia. Alam ni Liam na mahirap ang ipinagagawa ng kapatid ngunit sinunod niya na lamang ito. Pumunta siya sa eskwelahan at ipinagtanong sa mga taong naroon kung kilala ng mga ito si Patricia. Nang may nakapagsabi kung saan niya pwedeng makita ang dalaga ay agad niya itong pinuntahan. Sinundan niya ang address na ibinigay ng isang estudyante at dinala siya nito sa isang makipot na eskinita. Dito na kaya yun? Ito lang naman ang may makipot na eskinita rito eh. Kaya malamang ito na nga yun. Wala man lang mapagtanungan. Sarado ang lahat ng mga bahay. Parang wala tuloy nakatira. Ayon sa napagtanungan niya ay nasa dulong bahagi na ang bahay ni na Patricia. Binagtas niya ang madilim at makipot na eskinita hanggang sa makarating siya sa isang tila abandonadong bahay. Nag-aalangan pa siya kung kakatok ba siya o hindi. Palagay niya kasi ay walang tao sa loob dahil nakalak ang pinto mula sa labas. Wala naman palang tao rito eh. Kaso baka pagalitan na naman ako ni Kuya kapag bumalik ako sa ospital at sinabing hindi ko nahanap si Patricia. Akmang aalis na sana siya nang may makita siyang tila liwanag na nagmumula sa apoy mula sa siwang ng bintana kaya sumilip siya roon. Doon ay nakita niya ang isang babae na umuusal ng mahina. May hawak itong librong itim na medyo may kakapalan. Sa harap naman ito ay may kandilang itim na siyang nakita niyang nakasindi. Mayroon ding isang kristal na lalagyan na may lamang isang figura ng manikang gawa sa tela. Nang makita yon ay alam niya na agad kung ano yon. Dahan-dahang umalis si Liam doon at mabilis pa sa 4:00 bumalik sa ospital na kinaroroonan ng kapatid. Ngunit pagdating niya roon ay mga aligagang nurse at doktor ang nadatnan niya. Ma, ano po nangyayari? Anak! Anak, ang kuya mo! Sumusuka na naman ang itim na likido! Anak, hirap na ang kuya mo! Humingi na tayo ng tulong sa albularyo, Ma. Si Kuya, kinukulam siya. Paano mo nasisigurong kinukulam ang kuya mo? Pumunta ako kina Patricia, Ma. May babae doon na bumubulong tapos may hawak na librong itim. Libro yata yun na naglalaman ng mga orasyon. Tapos may nakita rin ako manika. Yung voodoo doll na ginagamit ng mga mangkukulam para maisagawa ang pagkulam sa mga biktima nila. Kung ganon, dito ka na muna. Pupuntahan ko si Canestor. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Dali-daling umalis si Elena upang sunduin si Canestor. Ngayong alam na niyang kinukulam nga ang anak niyang si Dion ay kailangan niya ng magpatulong sa isang albularyo. Tao po! Tao po, Canestor! Si Elena ito! Oh, Elena. Anong kailangan mo't naparito ka? May nangyari ba sa inyo? Canestor, kailangan ko ho ang tulong ninyo. Ang panganay kong anak na si Dion, sa palagi ko kasi may kumukulam sa kanya. Ano? May kumukulam baka mo sa kanya? Sandali at magbibihis lang ako. Kailangan mapuntahan na kaagad ang anak mo nang makita ko ang lagay niya. Delikado pa naman ang kulam. Maaari niya yung ikamatay kung hindi makukontra. Nang makarating sila sa ospital ay wala na sa hospital room ni Dion ang mga nurse at ang doktor. Pumasok sila at doon ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ni Dion. Ma... Dion! Anak! Diyos ko! Anong nangyari sa balat mo? Canestor, tingnan niyo ho. Wala pa ho ito kanina pag alis ko. Sumusuka lang siya kanina ng itim na likido pero ngayon... Diyos ko!
May kung ano kasing mga pantalan tumubo sa balat ni Dion. Malalaki at namamasa. Nangingitim na rin ang ilalim ng mata nito na parabang ilang araw na walang tulog. Naaawang tumingin si Elena sa anak at hindi niya napigilang mapaluha. Gusto ko nang mamatay, Ma. Huwag mong sabihin yan, anak. Nandito na kami. May kasama akong albularyo. Tutulungan niya tayo, anak. Ayoko na, Ma. Gusto ko na magpahinga. Liam, patawad sa mga nagawa kong kasalanan. Alam kong marami akong nagawang mali sa'yo. Kaya sana patawarin mo ako kahit wala nang kapatawaran ng pagiging masama ako sa'yo. Magpagaling ka, kuya. Yun lang ang hiling ko. Sorry. Sorry dahil pasaway akong anak. Alam kong suwail ako at palabarkada. Palagimik. Sorry, Ma. Dahil sa akin, mas lalo ka pang nahihirapan. Hindi pa huli ang lahat, anak. Sabihin mo ang lahat ng nalalaman mo kay Canestor. Tutulungan ka niyang gumaling. Sinabi nga ni Dion ang mga nangyari bago siya magkaroon ng sakit. Doon ay nakumpirma nga ni Canestor na kinukulam talaga si Dion. Mabuti na lamang at hindi masyadong malakas ang pangungulam sa'yo. Dahil kung hindi, maring ikamatay mo ito kaagad. Ramdam ko na mahina ang katawan mo, Dion. Kaya hindi mo talaga kakayanin kung sakaling malakas ang kulam na ginawa sa'yo. Marahil ay nais lang siguro ng mangkukulam na turuan ka ng leksyon. Eto. Inumin mo muna itong dala kong langis. Mabisa yan para gumaan ang pakiramdam mo. Ma, lalabas po muna ako saglit. Saan ka pupunta, anak? Baka mamaya kung ano ring mangyari sa'yo dyan sa labas. Aba, hindi ko nakakayanin kung dalawa kayo ng kuya mo ang malagay sa alanganin. Huwag ka pong masyadong mag-alala, Ma. Saglit lang po talaga ako. May aasikasuhin lang. Hindi na ipinaalam ni Liam sa ina kung saan siya pupunta. Pihado kasing hindi siya papayagan nitong lumabas sakaling malaman nitong pupuntahan niya si Patricia sa eskwelahan nito. Nag-abang siya sa gate dahil alam niya ang schedule ng kuya niya. Nasabi rin kasi nito na magkaklase nga sila sa ilang subjects. Ipinakita rin nito sa kanya ang itsura ni Patricia dahil nahagip ito ng kamera ng cellphone ng kuya niya nang minsang mag-selfie ito sa classroom nila. Nang mamataan ng dalaga ay agad niya itong hinarang. Ikaw si Patricia, di ba? Bakit mo ko kilala? Stalker ka, no? Ako? Stalker? Sa mukha akong to? Di uy, asa. Ba't mo ko kilala? Gusto ko lang makausap ka tungkol kay kuya. Si Dion. Tingnan mo nga naman. At bakit? Wala akong pakialam sa damuhong yun. Alam kong pinaghihinalaan mo siya na siya ang gumalaw sa'yo. Pero ang totoo, sinetap lang siya ni Natim. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nasa bar ka na pag-aari ni Natim? Malamang magkakaibigan sila, kaya imposibleng wala siyang alam. Kausapin mo ang kuya ko para malaman mo ang totoo. Please naman nahihirapan na ang kuya ko eh. Nahihirapan? Bakit? Isinalaysay ni Liam ang nangyayari kay Dion. Nagulat naman ang dalaga dahil hindi nito alam ang mga paratang ni Liam tungkol sa kanya. Hindi ako ang kumulam sa kapatid mo. Please lang, huwag ka nang magmaang-maangan pa. Sabihin mo na kasing gusto mo lang gantihan si kuya dahil sa pag-aakalang siya ang gumalaw sa'yo. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi na ngang wala akong alam sa sinasabi mo eh. Kaya kung pwede lang, umalis ka na sa daraanan ko. Kung hindi ikaw, sino? Ikaw lang naman ang may galit sa kanya, di ba? Ano bang akala mo sa kapatid mo, ha? Santo? Sa dami ng ginawa niya ng kalokohan, feeling mo walang ibang magagalit sa kanya? Tulungan mo naman ako. At bakit? Swerte ko nga at may ibang gumagante para sa akin.
Karma na yun ng kuya mo dahil sa katarantaduhang ginawa niya. Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa ibang tao. Lumihis si Patricia para makadaan na ngunit sinundan pa rin ito ni Liam. Pinagtitinginan na sila ng iba pang estudyante pero hindi nag-atubili si Liam na lumuhod sa harap ni Patricia. Hoy! Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan, nakakahiya! Tumayo ka! Hindi. Hanggat hindi mo ako tinutulungan, hindi ako tatayo rito. Patricia, kahit pa ganun si kuya, kahit palagi mainit ang dugo niya sa akin, mahal ko pa rin siya. Kaming dalawa lang ang magkapatid, kaya ayoko mawala siya sa amin ni Mama. May butil ng luha na tumulo mula sa mata ni Patricia dahil sa ginawa ni Liam. Agad niya itong pinahid at saglit na tumingala bago muling bumaling sa binata. Ano ka ba, ha? Santo ka ba? Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na masama sa'yo si Dion? Pero bakit nakikiusap ka pa rin para sa kanya? Dahil pamilya kami at mahal ko ang kuya Dion ko. Naantig si Patricia sa sinabi ni Liam. Lumambot ang puso niya sa nakikitang determinasyon ni Liam upang mahanapan ang lunas ang sakit ng kapatid. Niyaya niya si Liam sa isang malapit na coffee shop upang doon sila mag-usap. Nag-order siya ng kape para sa kanilang dalawa at pumwesto sa gilid kung saan kita ang dumaraang mga kotse. Saan mo ba nalamang ako ang kumulam sa kuya mo? Itinuro ka sa akin ng isa niyong schoolmate. Di ba doon ang bahay mo sa makitid na eskinita? Hindi! Doon ako sa tubigan nakatira. Hindi kaya... Isa sa mga kaibigan ng kuya mo yung napagtanungan mo? Doon kanya itinuro sa bahay ng mangkukulam. Hindi ako sigurado eh. Hindi ko kasi kilala ang mga kaibigan ni kuya. Sandali. Hindi kaya si Tim din ang nagpakulam sa kapatid mo? Ang alam ko kasi matagal na siyang naiinggit kay Dion dahil mas maraming nagkakagusto sa kuya mo. Napakababaw niya namang klase ng tao kung ganun. Saka base sa kwento mo, nagsimulang mangyari yun sa kuya mo pag uwi niya galing sa party ni Tim, di ba? Yun din yung panahon na nagkita kami sa bar kaya akala niya ako ang kumukulam sa kanya. Pero paano ko magagawa yun ng ganong kabilis? Hindi basta-basta ang pangungulam, Liam. Pinaglalaanan nito ng oras at konsentrasyon. Hindi yun mangyayari ng ilang oras lang. Napagtanto ni Liam na magkaiba nga ang itsura ni Patricia at ng babaeng naroon sa tila abandonadong bahay na nakalak mula sa labas. Napagtagpi-tagpi nilang dalawa ang mga pangyayari. Nang makuha nila ang sagot ay agad nilang tinungo ang ospital. Ma, Kuya Dion, kasama ko si Patricia. Ano, Patricia? Masaya ka na sa ginawa mo sa akin? Masaya ka na ba nang makitang nahihirapan na ako? Ano pa bang gusto mo? Patayin mo na lang ako! Dion, anak, huminahon ka. Kuya, kailangan yung mag-usap dalawa. Hindi siya ang maigawa niyan sa'yo. Pero sino ang gagawa nito? Siya lang naman na may lihim na galit sa akin. Huwag kang pa kasi siguro, Dion. Hindi mo alam kung sino sa mga nakakasalamuha mo ang totoo at huwad. Hindi porke ako lang ang alam mong may galit sa'yo, ako na agad ang sisisihin mo sa mga nangyayari sa'yo. Inilahad ni Patricia ang mga nalalaman sa harap ni na Elena, Liam, Canestor at Dion. Pati na ang kahalayang ginawa ng magkakaibigan sa kanya noong gabing yon bago pa makaramdam ng kakaiba si Dion sa kanyang katawan. Malakas ang laban natin sa kumukulam sa'yo, Dion. Huwag ka mag-alala, Elena. Parurusahan natin ang kung sino mang may gawa nito sa anak mo. May tiwala ho ako sa inyo, Canestor. Alam kong hindi mo pababayaan ang anak ko. Habang ginagamot ni Canestor si Dion ay nagtungo naman sa kapilya ng ospital sina Patricia at Liam. Taimtim silang nagdasal na sana ay gumaling na si Dion at mawala na ang bisa ng kulam. Ipinagdasal din ni Liam na sana ay magbago na ang ugali ng kapatid at wag na siya nitong awayin lagi. Wala siyang kaide-ideya na yun din ang hiling ni Patricia. Oo at nagalit siya kay Dion pero nang malaman niya ang totoo ay humanga siya rito. Kahit gaano pa kasi kabarumbado si Dion ay hindi ito nananamantala ng kahinaan ng isang babae. Ang panggagamot na yon ni Canestor sa binata ay pasikreto nilang ginagawa. Ay, teka.
baka nagugutom ka na. Baka gusto mong bumili muna tayo ng pagkain. Sige. Pagbalik nila sa kwarto ni Dion ay parehas na napakunot ang kanilang noo nang makarinig ng tawanan mula sa loob. Nagkatinginan pa sila bago buksan ang pinto ng kwarto. Nang makapasok sila ay bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Dion na agad namang nawala nang makita siya. Gayunpaman ay hindi niya pinansin yon at agad na nilapitan ng kapatid. Kuya, magaling ka na! Psst! Ano bang pakialam mo? At bakit ba nandito ka? Hindi kita kailangan dito. Ang sama mo talaga sa kapatid mo kahit kailan. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa'yo, hindi ka pa rin nagbabago. It's a prank! Ito namang si Patricia oh. Masyadong seryoso. Hindi na mabiro eh. Ay nako, mga bata kayo talaga, oo. Kumain na nga lang kayo. O Dion, kumain ka ng mabuti. Ilang araw ka ring walang maayos na kain. Ayos lang po yun, Mama. Ang importante gwapo pa rin. Hambog talaga kahit kailan. Ops, LQ agad. Hindi pa nga kayo eh. Masyado kayong excited. Humahagik-hik na kumuha ng pagkain si Liam saka ito ibinigay sa kapatid. Salamat, Liam. Lo, first time ko marinig yun ah. Pwede ba kiulit? Salamat kasi hindi ka sumuko sa akin. Wala yun kuya. Pamilya tayo kaya walang sukuan. Ano ba to? Naiiyak ako. O siya, ako yaalis na. Kailangan ko pang mag-orasyon mamayang 6:00 para masigurong hindi na babalik ang sumpa kay Dion. Maraming salamat ka, Nestor. Salamat po, Ka Nestor. Pag-alis ng albularyo ay muling nagkatuwaan ng magkapatid. Nagkatinginan na lamang sina Elena at Patricia. Masaya si Elena na nagkaayos na ang dalawa. Natupad na ang matagal niyang hiling. Sila na lang ang meron siya. Kaya naman tinuturing niyang isang biyaya ang nangyari sa kanilang mag-anak. Hindi dahil nagustuhan niya ang paghihirap ni Dion, kundi dahil may mabuti itong naidulot sa pagkatao ng anak. Hinding-hindi makakalimutan ni Dion ang pangyayaring yon na nagpabago sa pananaw niya. Na hindi kailanman nagbubunga ng kabutihan ang kasamaan. Kaya itinuring niyang karma ang nangyari sa kanya at hindi na muling babalik sa dating pag-uugali niya. Panatag na rin ang loob ni Liam dahil ligtas na muli sa kapahamakan ng kapatid. Alam niyang hindi maglalaon ay magkakaayos din sila at nangyari nga. Nagbunga ang kanyang pagtatyaga sa pag-uugali ng kapatid at sinika pa ring maging mabuti sa kabila ng kasamaan nito sa kanya. Kung tungkol naman kay Tim ay hindi na nila ito muling nakita pa. Bali-balita na nag-migrate daw sila kasama ang pamilya niya sa Canada. Pero ang sabi ng albularyong si Ka Nestor ay nagtatago ito dahil bumalik sa kanya ang sumpa ng kulam. Wala naman kasi talagang kasalanan sa kanya si Dion. Ngunit dahil sa inggit na siyang pinag-ugatan ng lahat ng mga masamang pangyayaring yun, ay nagawa niya na ipakulam ang binata. Gusto niyang mawala na ito sa landas niya para siya naman ang maging bida. Sa kabila ng mga nangyari ay pinili na lamang niyang ibaon sa limot ang mga naranasan at itinuring itong isang masamang alaala na may dalang leksyon sa kanila. Isang bangungot nagigising sa kanila mula sa mga bagay na maaaring makasira sa kanila. Sa ngayon ay masaya na silang namumuhay. 4 na taon ang kasal sina Dion at Patricia at may isa ng anak na lalaki. Si Liam naman ay nagtatrabaho bilang manager sa isang clothing brand. Single pa rin siya at wala pa sa isip ang pag-aasawa. Aniya ay sa susunod na lamang kapag nakapag-ipon na siya para hindi mahirapan ang magiging pamilya niya kung sakali. Nagtayo naman ng maliit na cafe sa harap ng bahay nila si Elena upang may pagkaabalahan. Ma, nandito na po ako. Aba, syempre. Ako kaya ang paboritong tito ni Zion. Loko, malamang. Ikaw lang naman na nag-iisang tito niyan eh. Wala naman kasing kapatid si Patricia. Huwag kang ambasag trip, kuya. Nag-i-ego feeding na nga lang yung tao eh. Ulol, ang dami mong alam. Halika nga rito at namapektosan kita. Tingnan mo tong dalawang to.
Para pa ring mga bata kung mag-asaran. Kaya nga po kung hindi lang siguro nagselo si Dion nun kay Liam, naging close na sila dati pa. Natawan na lamang sina Elena at Patricia nang magsimula ng maghabula ng magkapatid. Nakisali na rin ang anak ni Dion na si Zion. Kahit pagaano sila kabisi ay sinisika pa rin nilang magkaroon ng family day upang magbanding. Kaya naman mas lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Kahit pagaano kasama ang kahapon, ay namuhay sila ng positibo at bukas sa kahit anumang pagsubok na maaaring dumating sa kanilang buhay.